I was a typical middle-class teenager who do not know much about what's happening around me, especially in the country. Nung pumasok ako sa AB, I consider myself a rebel without a cause. Well, marami kami nababalitaan na mga nawawala, marami kami nababalitaan na hinaharas, no? Pero yung isang konkreto kong karanasan ay nung ako ay presidente ng Student Council, no? At nagkaroon kami ng rally laban sa Marcos dictatorship, ay first time kong naranasan na ma-tear gas, no? At parang nasusunog yung balat mo no? Diyan sa Espanya, parang nasusunog, sobrang sakit. Ako tumakbo ako sa taas ng sa mga bubong ng mga kotse. Parang yun yung panic mo, no? Para lang makaalis ka, tumakbo ka dun sa dahil yung traffic na no? Yun yung first time na nakaranas ako ng tear gas. At ganun pala talaga yung karanasan na yun. Parang sinusunog yung iyong balat. Ikalawa ay, nung ako ay presidente ng AB Student Council, inimbita ko si Malu Mangahas. No? Siya yung presidente ng UP Student Council din, para magsalita dito sa AB. No? On the way here, hinarang siya sa kanto ng EDSA at saka Quezon Avenue at siya ay hinuli, no? Without a warrant. So yun yung personal kong karanasan na ito yung martial law. Anybody can be arrested, no? Kahit walang warrant of arrest, no? Warrantless arrest. No? Nagkaroon ng 1978, first year college ako, yung election sa Batasang Pambansa. No? At doon mo nakita yung mga pandaraya, yung mga harassment. Doon ko first time nakita si Chris Aquino. Batang-bata siya no, nagsasalita sa stage para kay Ninoy Aquino, no? Noong 1978. So yun yung aking introduction sa politika at sa electoral fraud at saka political harassment. Well, nung fourth year ako, nag-volunteer ako sa We Forum kay Joe Burgos. Yung sinarayan ng administrasyon at pinakulong si Joe Burgos noon. Nag-volunteer ako sa Philippine Times kay Romel Coro dahil yung anak niya, si Raul Coro, ay assistant editor ko sa The Flame, sa AB. No? So, nung panahon na yan, ay nakita ko first hand kung paano hinaharas at isinasara itong mga opposition newspapers katulad ng We Forum at saka Philippine Times. No? Pinakamahalaga ay nagsimula kang makasalamuha yung mga mamamayan ng ating bansa na ni minsan sa buong buhay ko ay hindi ko alam na nandun pala sila. Nung ako ay nasa Varsitarian, nagkaroon ng panahon na nagkaroon kami ng mass resignation dahil medyo nakikialam yung administrasyon sa pagpapatakbo nung ating dyaryo. So, umabot sa kasukdulan na kami ay nag-mass resignation. Tingin ko yun yung first and last time na nagkaroon ng ganung incident. Ikatlo ay after graduation na, nung inassassinate si Ninoy Aquino. My feeling is we all have to die sometime. If it's my fate to die by an assassin's bullet, so be it. But I cannot be petrified by inaction or fear of assassination and therefore stay in a corner. I have to suffer with my people. I have to lead them because of the responsibility given to me by our people. Nung nangyari yung EDSA, nangyari yung assassination ni Ninoy, ay madali silang kumilos sa mga demonstrasyon at yung tinatawag namin mga lakbayan. Lakbayan, ito yung mas mahaba na mga marcha at saka mga rally, no? Nung panahon na yan. So, yung mga tiga-UST, mga tiga-AB ay patuloy na nag-participate, no? Kahit wala na kami. No? Dahil merong mga sumunod na henerasyon na mga student leader nung panahon na yan. Actually, nagulat ako sa EDSA. Inaasahan ko na matagal pa yung labanan. Inaasahan ko na hindi aatras si Marcos ng ganong kabilis. Inaasahan ko na hindi dadami ng ganong karami, 2 milyon mahigit yung mga tao. No, in a way, kahit ako ay naging organizer, very skeptical pa rin ako sa majority ng ating populasyon na sasama sa paghihimagsik. Pinatunayan akong mali ng EDSA People Power. Kaya very defining yung EDSA. Pinakita niya na isa sa pinaka-notorious na dictatorship around the world, no, the Marcos dictatorship, ay kayang pabagsakin,
kayang paluhurin ng mga mamamayan. Naging defining yan hindi lamang sa ating kasaysayan. Naging defining yan para sa ibang bansa. Yung people power ay naging parang icon sa ibang mga bansa na may mga problema sa kanya-kanyang mga diktador. Sa Latin America, sa Africa, no? At ibang mga bansa around the world. So, ito ay napaka-significant na contribution ng ating bansa sa struggle against dictatorship, against authoritarianism. Hindi lamang dito sa ating rehiyon, kundi sa buong mundo. No? Kaya EDSA was a celebration of people power. Kaya yung hamon sa inyo at sa inyong henerasyon is how to confront this deluge of disinformation, this revision of history, and recreate within yourselves, no? Within your hearts and within your minds, yung spirit ng EDSA, which is about nobility, which is about sacrifice, which is about the dream of a future not only for your generation, but for successive generation yet unborn. That is the challenge.